Ang eksena ay nagsisimula noong habang masusing pinapanood ni Jian ang laban sa boxing sa pagitan ni Yu at Kasim. Pinagmamasdan niya ng mabuti ang mga muscle ni Yu sa binti, tadyang, at braso, pati na rin kung paano niya sinuntok si Kasim sa katawan. Sa loob-loob ni Jian, namangha siya sa kinalabasan ng laban kung saan si Kasim ay na-disqualify dahil umalis ito sa ring, na nagbigay daan kay Yu na manalo sa pamamagitan ng TKO sa loob lamang ng 1 minuto at 32 segundo. Nag-iba ang eksena sa isang mas personal na sandali kung saan si Jian, na wala sa kanyang mga iniisip, ay patuloy na nagbuhos ng kape kahit ito ay umaapaw na. Ang paulit-ulit na tawag ng kanyang partner ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan, na humantong sa isang konfrontasyon tungkol sa kanyang pagiging abala. Inakusahan siya ng kanyang partner na masyado itong nalululong sa boxing, na nagiging dahilan upang mapabayaan niya ang kanilang relasyon. Umabot sa sukdulan ang tensyon nang tanungin siya ng kanyang partner kung mahal pa ba siya nito, na sinagot ni Jian ng malamig na ang walang tigil na pagdaldal ng kanyang partner ay nakakainis. Ang sagot na ito ay nag-iwan ng pagkabigla at sakit sa kanyang partner, na nagpapakita ng lumalalim na hidwaan sa pagitan nila. Lipat ang eksena sa isang panayam tungkol kay Jean-Pierre sa kanyang coach ang nagbigay linaw sa karakter ni Jian at sa kanyang diskarte sa boxing. Inilarawan ng coach si Jian bilang isang artista, binibigyang diin ang kanyang dedikasyon sa paggamit ng perpeksyon sa teknik at sa kagandahan na dala nito. Sinisiyasat ng reporter ang natatanging paraan ng pag-iensayo ni Jean-Pierre, na kilala sa kanyang perpektong teknik. Maingat ang coach sa paglalahad ng sobra, ngunit pinahintulutan niya ang reporter na masilayan ang ritual ni Jian bago ang ensayo, ang pagmumuni-muni o meditasyon. Nagbigay ito ng interes sa reporter, na kinumpirma ang mga bulong-bulungan na talaga nga'y kakaiba ang diskarte ni Jian sa pag-iensayo. Isang boksingero na ininterview ng reporter, ang nagbahagi ng kanyang pagtataka sa regimen ng pag-iensayo ni Jian. Ikinuwento niya ang kanyang inisyal na pagdududa, inilarawan kung paano gumugugol si Jian ng mahahabang panahon, minsan ay buong araw, sa meditasyon, bago simulan ang pisikal na ensayo. Ang paraan ni Jian ng paghahati ng kanyang mga galaw sa sobrang detalyado, na ginugugol ang 1 oras para makumpleto ang isang simpleng suntok, ay itinuturing na baliw, ngunit kagilagilalas. Ang reporter, tahimik na pinapakinggan ang kwentong ito, ay nakarating sa isang sandali ng realisasyon, habang pinagmamasdan si Jian sa pagmumuni-muni. Ang paliwanag ng boksingero sa paraan ni Jian, ang paghati sa isang galaw, tulad ng jab, sa mga incremental na bahagi sa loob ng 1 oras, ay sumusubok sa lohika ng tradisyonal na pag-iensayo. Ngunit ito mismong hindi pangkaraniwan ang nagbibigay diin sa kahusayan at artistikong aspeto sa boxing na kinakatawan ni Jian. Sa kabila ng paunang pagdududa, ay nagtapos sa pagkilala ng reporter sa bisa at katotohanan sa likod ng natatanging diskarte ni Jian sa pag-ensayo, bagamat ito ay salungat sa karaniwang kaalaman. Ang reporter sa coach, para malaman ang diwa sa likod ng praktis ng pagmumuni-muni ni Jean-Pierre. Sa simula, akala ng reporter na ang pagmumuni-muni ay para mag-relax, ngunit ipinaliwanag ng coach na ang totoong layunin ni Jian sa pagmumuni-muni ay kabaliktaran pala. Hindi para maghanap ng relaksasyon, kundi para gisingin at patalasin ang lahat ng kanyang pandama. Inihahanda ang sarili niya sa mental at pisikal para sa hamon ng boxing na parang papasok sa labanan. Sinabi ng coach na ang matinding focus na ito ay nagpapahintulot kay Jian na tanggalin lahat ng panlabas na stimuli at mag-focus sa kanyang target ng may di matatawarang linaw. Na-curious sa konseptong ito, ipinahayag ng reporter ang interes na maunawaan ang estado ng mataas na kamalayan na ito ng personal, sa kabila ng paunang pag-aalangan na maaaring istorbohin si Jian sa kanyang pagmumuni-muni. Tiniyak sa kanya ng coach na malalim ang kakayahan ni Jian na manatiling focus, at hinikayat ang reporter na subukan ang pagmumuni-muni. Sinunod ng reporter ang simpleng gabay ng coach na umupo ng komportable at mag-focus sa kasalukuyan, nagsimula siyang maunawaan ang malalim na epekto ng pagmumuni-muni. Habang nakaupo sa harap ni Jian, sinusubukang tularan ang kanyang focus, napansin ng reporter ang natatanging aura sa paligid ng kampiyon na nagpapahiwatig ng malalim, panloob na proseso. Sa saradong mata at sa direksyong mag-focus sa kasalukuyan, tinanong ng reporter kung tama ba ang kanyang ginagawa. Ang prompt ng coach na maging aware sa kanyang tibok ng puso ay nagdala sa reporter sa isang sandali ng pagkaunawa. Habang siya ay nakapokus, naging mas malinaw ang kanyang pagkadama sa tibok ng puso,
na nagbibigay sa kanya ng tunay na koneksyon sa kasalukuyang sandali. Ang coach na pinapatigil ang sesyon ng pagmumuni-muni ng reporter, ipinapahiwatig na kahit ang maikling karanasan ay maaaring magbigay ng sulyap sa malalim na epekto ng focus sa pagmumuni-muni. Sinabi ng coach na kung ang isang hindi sanay na tao ay maaaring maging lubos na may kamalayan sa kanilang tibok ng puso sa pamamagitan ng konsentrasyon, ang sensory experiences ng isang master sa pagmumuni-muni ay nasa ibang antas. Ito ay nagpatuloy sa pagalugad sa masidhing practice ng pagmumuni-muni ni Jen, na nagpapakita ng kanyang pinalawak na kamalayan na nagbibigay daan sa kanya, upang madama ang tibok ng kanyang puso, ang daloy ng dugo sa kanyang mga ugat, at isang malalim na koneksyon sa loob at labas ng kanyang pagkatao. Ipinahayag ng coach na ang panghuli layunin ni Jen ay magkaroon ng kumpletong kontrol sa bawat kalamnan sa kanyang katawan, layuning maperpekto ang kanyang teknik sa pinakamataas na antas. Habang lumulubog ang gabi, inanunsyo ng coach ang pagtatapos ng sesyon ng pagmumuni-muni ni Jen. Sa kanyang pagmulat, nagtanong si Jen tungkol sa reporter, nalaman niyang umalis ito matapos hindi siya namulat mula sa malalim na estado ng pagmumuni-muni nito, nangakong babalik para sa panayam. Inamin ni Jen ang kanyang obsesyon sa natatanging galaw at tiyempo ng isang partikular na boksingero, kinikilala na sa kabila ng lahat ng kanyang pinong teknik, nararamdaman niyang kulang siya laban sa kalabang ito. Ang pag-amin na ito ang nagtulak kay Jen na maghanap ng mas masidhing focus. Nagbago ang naratibo patungo sa coach na pinag-uusapan ang kondisyon ni Jen sa kanyang mga sparring partners, na ibinunyag ang determinasyon ni Jen na harapin ang kanyang mga limitasyon, sa kabila ng mga pagtatangka ng coach na pigilan siya. Ang eksena ay nagbago sa isang dramatikong sandali kung saan hinarap ni Jen ang tatlong sparring partners na armado ng mga kutsilyo, isang patunay sa kanyang matinding pamamaraan ng pagsasanay. Ang mga sparring partners, bagamat sa simula ay nagulat sa sitwasyon, ay nagpa siyang magtiwala sa kakayahan ni Jen, bagaman may paalala na hindi nila kayang akuin ang responsibilidad sa mga kahihinatnan. Hinarap ni Jen ang tatlong sparring partners na armado ng mga kutsilyo. Habang sila ay sumugod sa kanya na may intensyon na umatake, mabilis na napagtagumpayan ni Jen ang lahat sa tila isang iglap. Ang coach, na saksi sa kaganapang ito, ay nagulat sa husay ni Jen, ngunit ipinahayag ni Jen ang kanyang hindi pagkakontento, na nadama niyang kulang ang ehersisyo sa tunay na banta o murderous intent, na nagpapahiwatig na hindi ito ganap na sumusukat sa kanyang kakayahan o naghahanda sa kanya para sa tunay na sitwasyon ng laban. Sa paglipat sa ibang eksena, si Jen ay ini-interview ng reporter, na nagtanong sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng boxing para sa kanya. Ang tugon ni Jen ay pilosopikal at makata, inilarawan ang boxing bilang ang paghahangad ng kagandahan. Binanggit niya ang kahalagahan ng bawat tibok ng puso, ang ritmo ng bawat hininga, at ang galaw ng bawat kalamnan at hibla sa katawan. Para kay Jen, ang boxing ay tungkol sa paggamit ng perpeksyon sa bawat aspeto ng pisikal na anyo at teknik. Itinuturing niya ang championship belt hindi lamang bilang isang tropeo, kundi bilang isang simbolo ng pagiging pinakamalapit sa pagkamit ng ganitong uri ng perpeksyon. Ang paghahangad ni Jen ay para sa isang perpeksyon na lumalagpas sa pisikal lamang, sumasaklaw sa kagandahan na sublime at walang katulad. Nagsisimula ang eksena sa unang laban niyo, at isang reporter na nagmumuni-muni tungkol sa unang jab na kanyang nasaksihan mula kay Yu, nagtatanong kung ilan ba talaga ang tunay na nakaintindi sa kahulugan ng jab na yon. Sa sandaling ito, nagkaroon ng mahalagang pagtanto si Jen, na kinikilala na ang jab ay kumakatawan sa rurok ng perpeksyon na kanyang hinahangad sa buong buhay niya. Ang naratibo ay lumipat sa dalawang pulis na nag-uusap tungkol sa isang kakaibang tsismis na kumakalat sa mga lokal na thugs. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa isang misteryosong tao na bigla na lang lumitaw mula sa kawalan, tinatalo ang mga thugs sa kalye ng mag-isa at, mas nakakabahala, kinukuha ang kanilang dugo. Ang pagbunyag na si Jen pala ang individual sa likod ng mga gawaing ito ay nagdaragdag ng madilim na twist sa kanyang paghahangad ng perpeksyon. Sa malaking kaibahan sa kanyang disiplinadong pagtugis sa boxing, makikita natin si Jen sa bahay, abala sa nakakakilabot na gawain ng pagpipinta gamit ang dugo na kanyang nakolekta mula sa mga thugs na kanyang tinalo. Ang kanyang hindi pagkakontento sa kanyang sining ay sumasalamin sa kanyang walang tigil na pagnanasa para sa perpeksyon sa boxing, na nagpapahiwatig na ang kanyang paghahanap ay kumuha ng moral na questionableng direksyon. Ang eksena ay lumilipat sa shadow boxing ni Jen, na pinapanood ng kanyang coach.
Napansin ng coach ang drastiko at mabilis na pagbabago sa teknik ni Jien, na naging masidhi at desperado, ngunit nananatiling hindi kapani-paniwalang matalas. Ang biglaang pag-unlad na ito ay nagtataka sa coach, na nagpapahiwatig sa isang misteryosong kadahilanan sa likod ng mabilis na progreso ni Jien. Natatakot ang coach sa posibilidad na ang mga kamakailang aktibidad ni Jien sa labas ng ring ay maaaring nagpapalakas sa kanyang pag-unlad dito. Pagkatapos ng isang buong araw sa boxing, handa nang umalis si Jien. Sa kanyang pagpapaalam, nagpahayag ang coach ng pag-aalala tungkol sa tila pagod na anyo ni Jien kamakailan, at binanggit din niyang nag-aalala si Stella sa pag-uwi ni Jien ng huli sa gabi na parang tulala. Tinanong ni Jien kung ganun ba talaga ang kanyang itsura, ngunit agad din niyang sinabi na siya ay nasa pinakamagandang kondisyon na kanyang narating. Nagbago ang eksena sa kalye, kung saan may isang grupo ng mga lalaki na nag-uusap nang bigla na lang lumitaw si Jien sa kanilang lokasyon. Nagulat sila, nagtataka kung si Jien ba ang misteryosong tao na gumugulo kamakailan sa lugar nila. Habang nakatingin si Jien sa kanila, mabilis ang tibok ng kanyang puso. Habang pinag-aaralan ang sitwasyon, isa sa kanila may dala ng pistola, at ang iba ay may mga kutsilyo. Nang harapin ni Jien ang grupo, sinabi niyang hindi sila maganda, na ikinagulo ng mga ito. Nang tangkang gumamit ng baril ang isa, mabilis na inilunsad ni Jien ang isang jab, na labis na ikinagulat ng grupo dahil sa hindi nila inaasahang bilis at lakas ni Jien. Sa kanyang isip, binabalak ni Jien ang bawat galaw, sinasamantala ang pinakamabilis at pinakamahabang abot ng kanyang jab para pansamantalang mapabagsak ang kalaban. Napansin ng isang tao sa tabi, sa pananaw, ang bilis ng reaksyon na magagawa ng mga ito ay nasa loob lamang ng 0.4 na segundo. At agad naglunsad ng isang mabilis na jab. Nakatuon sa susunod na target na maaaring armado, nagpasya si Jien na gamitin ang kanyang pinakamalakas na suntok para siguraduhin hindi makakabangon ang kalaban sa mahabang panahon. Mabilis siyang kumilos, pinapanatili ang perpektong tempo at distansya, at handang harapin ang susunod na banta gamit ang estratehikong pananaw. Mabilis na sinuri ni Jien ang sitwasyon, hinulaan ang galaw ng may dalang kutsilyo at pinili ang uppercut bilang pinaka-epektibong kontra. Malinis at mahusay ang kanyang mga atake, pinapahintulutan siyang neutralisahin ang maraming banta gamit ang minimal na pagsisikap. Habang binabago niya ang kanyang tindig para harapin ang isang may dalang pistola, ginamit niya ang momentum ng pag-ikot ng kanyang katawan para isagawa ang isang buong ikot na suntok, layuning tapusin ang konfrontasyon ng desisibo. Gayunpaman, lumala ang sitwasyon ng daplisan si Jien sa isang bala, napagtanto niyang naharap siya sa pinakamasamang sitwasyon, ang kalaban na armado sa distansya. Sa sandaling ito ng adrenalin at masidhing pandama, mabilis ang tibok ng puso ni Jien, ngunit nagawa niyang mapagtagumpayan ang mga pagsubok at mapabagsak ang bumaril, nagulat sa kanyang sariling kakayahan at sa lawak ng kanyang mga abilidad. Ang mga aksyon ni Jien sa kalye ay nagtapos sa isang sandali ng pagkilala sa sarili. Kinilala niya na naabot niya ang isang bagong antas ng pagmamaharlika, isang estado ng pagkatao na kanyang inaasam. Sa pakiramdam ng pagkakumpleto at kasiyahan, bumalik si Jien sa kanyang bahay para ipagpatuloy ang kanyang pagpipinta, ngayon ay may bagong pananaw at tagumpay. Ang kanyang huling iniisip ay nagpapakita ng pagnanais na makipagharap sa isang tao, na nagmumungkahi ng susunod na hakbang sa kanyang paglalakbay ng pagtukla sa sarili at pagmamaharlika. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.